Hindi man maganda ang kapalaran mo ngayon, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Sapagkat pwedeng baguhin ng Diyos ang iyong kapalaran mula sa kasawian, mula sa hindi magandang kapalaran, patungo sa magandang buhay, magandang kapalaran ng ating buhay. Continue. Alam niyo po yung mga taong mapagtiis, sila yung mga nagtatagumpay sa buhay. Tingnan po ninyo si Pambansang Kamao sa kanyang mga training, sa kanyang mga dinanas na pagtitiis, pagtsatsaga, sa kanyang ehersisyo, sa kanyang pagsasanay. Tingnan po ninyo nagtagumpay siya, di ba? Eh kung hindi niya tiniis yung hirap, sakit, pagod, puyat sa kanyang pag-iensayo, pag-train, hindi siya magiging matagumpay na atleta, na boksingero, di ba? Kaya ako, natututo na rin ako magtiis. Magtiis tayo. So, ano ang sabi ng tauhan ng hari? Mahal na hari, meron po doon sa bilangguan na humula sa amin ng aking kasama na parehong nangyari. So, ano ang ginawa ng hari? Ay, siyempre, pagbabaka sakali, pinatawag ngayon si Jose. Ang kahulugan ng inyong panaginip, hari. Ano ang panaginip niya? 7 taong kasaganahan, 7 taong tagir. Yun yung kahulugan ng panaginip. Iniksiyan na lang po natin kasi maiksi lang po itong live. Short live lang naman po itong akin pong ginagawa tuwing umaga at saka sa gabi. Sa madaling kwento, nung ma-interpret ngayon ni Jose, yung panaginip ng paraon, doon na nagsimula, naging maganda ang kanyang takbo ng buhay. Ulitin natin, nang siya dumating sa Ehipto, hindi naging maganda ang takbo ng kanyang buhay. Di ba? Hindi naging maganda ang kanyang pamumuhay doon. Iba't iba ang kanyang sinapit, hindi naging maganda ang kanyang kapalaran. Kaya lang kapag tayo hindi bumitaw sa Diyos, yung hindi natin magandang kapalaran, pwedeng palitan ng Diyos ng magandang kapalaran at magandang buhay. Nung ma-interpret at may paliwanag ni Jose yung panaginip ng hari, siya ngayon ang ginawang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa bansang Ehipto para mamahala ng pagkain ng kaharian, pagkain ng buong bayan, at pagkain ng mga taong darating sa kanilang bayan, sa kanilang bansa. Tingnan po ninyo. Kaya ikaw man, tayo man na naririto, hindi man maganda ang kapalaran mo ngayon, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Sapagkat pwedeng baguhin ng Diyos ang iyong kapalaran mula sa kasawian, mula sa hindi magandang kapalaran, patungo sa magandang buhay, magandang kapalaran ng ating buhay. Dahil tayo sasamahan palagi ng ating Panginoon. Kaya nga, ayon sa ating pagninilay, ang pagtitiis sa ibang salin ay pagtsatsaga at pagpapatibay. Ano po ang ibang kahulugan ng pagtitiis sa ibang salin? Ay pagtsatsaga at pagpapatibay. Maaaring sabihin ay kakayahang magpakatatag sa gitna ng mga problema. Tayo ay hindi sumusuko sa mga kabiguan. Meron nga pong isang writer ang sumulat, ang sabi niya, ang isang mananampalataya lamang ang nananatili at mananatiling matatag sa gitna ng kapighatian. At ito naman ang nagbubunga ng Kristiyanong ugalit pamumuhay. So, sabi ng isang writer, ang isang mananampalataya lamang ang mananatiling matatag sa gitna ng kapighatian at ito naman ang nagbubunga ng Kristiyanong ugalit pamumuhay. Ito po yung tinutukoy natin kaninang virtue. Kapag tayo natutong magtiis, nagkakaroon po tayo ng virtue. Yan, yung ugaling Kristiyanong pamumuhay. Thank you, God, for everything.